Nandito na po tayo sa Japan at ating kukunan ang kababalaghan ni Jaira. Ngayon, papasukin natin ang bawat butas ng tunnel. Marunong tayo mag-horror. Hey everyone, it's me Jai and welcome back to another video. So first time ko mag-shoot ng ganito kadilim kasi ilang beses na po namin tinry mag-shoot ng umaga. Pero ito na yung pinaka best time para makagawa ng video. Maraming salamat po sa aking dalawang cameraman, si Jaime at si Albert. Si Albert tapatan mo, tinapatan ko at taga-ilaw. So for today's video, gagawa tayo ng house tour. But, hindi siya dahil ngayon nandito tayo sa Japan. Hindi nyo lang makita kasi madilim. So hindi rin kami masyadong pwede mag-ingay kasi sobrang tahimik dito. Ewan ko kung naririnig nyo yung kuliglig. And pang-anim na araw na namin dito. So meron kayong makikita mga chismis sa bahay. Pero simulan na natin ngayon na pag-house tour dito sa bahay nila Ate Salina at Kuya Chris. Excited ako kasi first time ko mag-house tour sa ibang bansa. Let's go! Ito yung pinaka-bahay nila. Sobrang lawak niya. Meron silang 3 sasakyan dito na nakapark sa kanilang garage. At sa harap ng bahay at dito 2. So dito merong playground pang bata. Tara, puntahan natin. Ang laki ng damit ko guys kasi wala na akong damit. So ito. Meron silang mini garden. Malaking mini garden. Hindi mini yun. Big mini garden. Meron silang garden at pwede na rin siya maging playground for the kids kasi may anak sila Ate at Kuya Chris. So, punta na tayo sa pinakaharapan ng bahay. Sobrang na-excite ako kasi first time lang namin tumira dito sa bahay nila Ate. Eh, last time kasi Airbnb hotel, yun yung mga pinag-stay natin. Pero ngayon, makakapasok tayo sa bahay ng isang Philjap residence. Philjap. Oh my God. Okay. Okay. Bakit ganun? Hindi ko din alam. Anyway. Oo, talaga. First time namin tumira sa Philjap residence. So, here we go. Ano ba yun? Gusto mo wala na bigla ng okay na. Ngayon na open. Parang kayo bobits. Hindi ko bobis. Balikan mo nga. Wait lang kasi dito nga. Sisimulan natin ito ba itong house tour? So ito, Shigyo Limshako. Nandito kami ngayon sa Nagoya at meron silang camera. So pagka sa mga ibang bansa, di ba mga US din, pag nagdo-doorbell, bago mo buksan yung pintuan, makikita mo kung sino yung bisita mo. Using this camera. Ayan, nakasulat dito ay La Pinoy Style. Hindi ka na, pinukuha pa. Ang bobo ng comment mo. Sorry po, bobo. Medyo bobo yung camera. So ito ang main door ng bahay nila Kuya Chris at Ate Salina. Makikita ninyo, malawak siya. Yan. So pasok na tayo sa bahay nila. Let's go. Ganda ng door nila, pang mayamar. Yan. So pagpasok... Papasok ka. Papasok ka. Uy. Uy, huwag yun muna ko yun. Labas ka muna. What the dog doing? Hindi, labas ka. Patay talaga yung ilaw. Nakakala mo lang. Isarado mo muna. Tapos, kato ka. Kato ka muna. Mas maganda nga yun. Hindi naman tinatakot. Parang baliw to. Ay, sarado mo na. Parang baliw. Papasok na ako yung si Hindi. ito na yun. Oh, sige. Okay, dire-diretso. Isang dire-diretso. Go. Parang isa. Parang niya. Wala kang tiwala sa Okay amin. na yun, okay na yun. Sige. Isa pa. 1, 2, 3, go. So guys, eto na. Papasok na tayo sa loob ng bahay nila. Sa Japan, kailangan yung mga shoes, slippers, iiwan mo sa part na to. Kaya meron silang ganitong klaseng... Ako na nga dyan. Sorry, sanay ako mag-isip. Meron silang ganitong klaseng lagayan ng mga sapatos at tsinelas, mga pampaka. So, sa part na to, meron silang malaking mirror, which is, bago ka umalis, pwede mong i-check yung sarili mo. Napakarami pang shoes dito. Another cabinet. More shoes, more fun. So, dito, ay, meron pa silang pa-body mist. Diba, bago ka umalis. Bango.
Anyways, yan. Dito sa part na to, may makalagayan sila ng susi. Ang daming susi ng sasakyan dito. Meron pa mga overhead cabinet. Hindi na natin siya bubuksan. So, pasok na tayo sa hallway nila. Hinihinga na naman ako. Mag-relax ka lang. Relax ka lang. Kasi natakot talaga ako kanina. Ayan, so pasok na tayo. Ito yung mini hallway nila. Ang unang makikita dito ay 2 pintuan. So, pasukin natin yung pintuan. Unang door. Ito yung switch. Meron lang siyang super duper cute na door. Pagpasok mo, yan. Dito kasi sa Japan, usually hiwalay yung toilet bowl sa shower area. So, ang napansin ko rin sa Japan, sobrang dami nilang stock sa tissue kahit saan. Kahit sa mga stopover na pinag-anuhan namin nung bumabiyahe kami, napakaraming stock ng tissue. Tapos, sakto lang talaga siya sa, sa... What? Patay ka kung iihi ka. Sakto ka lang talaga. Dito ka lang. Ayan. Tapos meron silang exhaust fan. Siyempre, ito, kapag after mong jumebs, pwede kang mag-spray ng ganito. At meron sila, ito yung tinatawag na lang parang lababo din kasi dito lumalabas yung kanilang water. Pwede mo rin paghugasan ng kamay yan. So, punta na tayo sa kabilang pintuan. Una ko lang dyan. Exhaust fan. Ito yung pabango. Nakabukas yun. Ito tissue. Ilagay na tissue dyan. Yan yung inodoro. Ayan na. Idea. Ayun na. Para kompleto details mo. Tapos may tissue dito. May stuff. Ayan. Dito lumalabas yung tubig. I-testing natin. Ayan. Pag flush mo yan, yun. Lumalabas yung tubig. Hindi, kamusta ka na? Okay ka naman. Ayan, tignan mo. May ano. Ayan. O nga pala, hindi ko pa na nasabi. Oo, yung pinakamahalaga. So guys, sa loob, meron isa pang tao dito. Ayan. Ito pa ang maganda dito guys, sa bahay nila, meron talaga silang ganito. Ito yung bidet. Hindi na nila kailangan pang ng bidet talaga na tagahawak. Depindot na lang siya. Lahat nandito, pwede mong iset kung malakas, kung mahina, pwede pang puwet, pwede pang anez. Ayan. Okay, so... Tapos kapag tatay ka dito, lagi kang mamumotivate. Tama. It's a new day. It's a new day. It's a new life. Pagkabasa ko nun biglang, it's a new day. Okay guys, lipat na tayo sa kabilang door. This is the shower area, washing machine. Since 6th day na nga namin dito, kabisado na din namin lahat ng part ng bahay. Kaya mas marami akong mababanggit sa inyo ngayong araw na to. So, tada! Ito ang kanilang shower area. Actually, kakatapos lang din maglaba kasi naipon na yung aming mga labahan. Kaya sila Ate Salina talaga. Todo laba at sampay. So, dito sa part na to, syempre, ito yung salamin. Ito, meron silang laman dito. Mga pang toothbrush ng bata, ganyan. Yung mga iba pang kailangan pang skincare. Tapos dito, yung kanilang faucet, meron ding hot and cold, which is meron din naman yan sa Philippines. Dito na lahat ng mga gamit, towel. Toothbrush, toothpaste. Guys, not sponsored, pero itong toothpaste na to sobrang ganda. Kaya nag-hoard ako dito sa Japan. Iuwi ko siya sa Pilipinas. Tapos, hindi nagdala yung ito sila Jaime ng towel, kaya merong mga extra towel dito. So, pasok na sa bangayan, hindi mo na kailangan mag-abala pa magdala ng mga tuwalya. So, sa loob ng door na to, meron pang isang door. Buksan na natin. Ito lang pinaka-shower area. Kasi ito, parang laundry area din pala siya. Ayan, so meron silang switch dito. Ito siya. Alam niyo ba, sobrang convenient kasi napakadaming gamit nila ate dito. Meron ng body wash, shampoo, iba-ibang type ng conditioner, may sabon, meron pang kung ano-ano. Kasi ito ginagamit ko. Thank you Ate Salina, ang ganda nito. My Latte conditioners. Hindi na ako nagdala ng conditioner. Ayan. Tapos ito guys, not sponsored din. Fino. Bumili ako nito. Nag-hoard ako ng malala sa Donkey kasi ang ganda nito sa buhok. Okay. So yan, meron silang bathtub. Tapos ayan, mirror na malaki. So habang naliligo ko, nakikita mo talaga kaluluwa mo dyan. The shower. Tapos, ang maganda din guys dito, yung usually kasi diba iniikot or inaangat. Pero ito, depindot. So try natin. Pindutin natin. Yan. Actually, ang sarap maligo. Ang sarap mag-bathtub. Hindi ko na-try yung bathtub. Si Jaime nakapag-try na. So, we're done with their restroom. Sobrang ganda at sobrang payapa dito kapag naliligo. I swear. Kasi, kumpleto lahat ng gamit. Sobrang convenient. Okay, so, punta na tayo sa kanilang kitchen area, sa sala, sa dining. Let's go!
Okay guys, so dito na tayo ngayon sa pinakamalaking part ng bahay, which is dito sa first floor na to. Una natin pupuntahan ay ang kitchen nila. Makikita niyo pala nandito si Cookie at saka si Moko. Yan, dogs nila yan. Nandiyan lang sila. Pero pagka wala naman silang guest, pinapakawalan sila. Medyo makulit lang din talaga kasi ang babies nila kapag may ibang tao. So, dito sa part na to, ayan nga, pang-anim na araw na namin. Pang-anim beses ko na sinasabi. Kaya tinago na muna namin lahat ng mga maleta namin dito sa gilid. So, makikita niyo mga chismis namin dito. Tada! Ay, mga gamit namin. Nilagay muna namin dyan. Pero, dito sa part na to, ito ang isa sa pinaka-unique na ref na nakita ko. Kasi, hindi mo siya kailangang hawakan kapag bubuksan mo siya. I'll show you. Ooh, it's a sensor motion. Tama ba, Choy? Sige nga, isa po. Nabubuksan siya ng ano. Kasi ako ganito lang. Oh, bukas na siya. Ayan. Pagdating namin, napakadami pa rin stock hanggang ngayon. So, nag-stock talaga sila for us. Thank you, Kuya Chris and Ate Selena. Naubos na namin yung kape, gatas, tsaka nila dito. So, meron silang napakagandang overhead cabinet. Wow! May ilaw pala! Ang ganda ng overhead cabinet nila. Isa lang siyang plain na white. Ayan. Nandito na yung mga kagamitan nila pang kitchen. Tapos may cove lighting sila dyan sa baba. Kumpleto sila sa gamit. Hindi ko na mabuksan guys yung mga cabinet nila dito. Yung mga drawer nila. Dahil nga ang dami naming kalat dito. Pero isa sa pinakamaganda dito is ang inuman ng tubig nila ay nandito lang sa faucet. So kapag nakita mo siyang white, ibig sabihin panghugas lang siya. Pag pinindot mo siya, pag nag-blue, ayan, ibig sabihin, pwede mo na siyang inumin. Ilalagay mo siya dito sa pitchel nila. Ito yung pitchel nila na isa pang nag-filter ng water. So, dito kami yung inom. Tapos, guys, ang kanilang basurahan ay kakaiba. So, ang kanilang basurahan ay motion sensor din. Look. Ayan. Kusa siyang bubukas, so hindi mo na kailangan hawakan yung basurahan kapag bubuksan mo or wala ka na kailangan pang kapakan. So now, punta na tayo sa kanilang dining area. So ito na ang kanilang kainan area. Merong isang malaking kortina dito dahil ang labas po nito ay ang garden na nila. Look! Yun yung garden area nila. So, connected siya dito sa kanilang dining area. Tapos, ang kanilang table ay merong 6 na upuan. 4 sila dito. So, napakalaki niya na table. Dito din kami kumakain, nagbe-breakfast, at dito rin kami tumatambay kapag ka-uwi galing sa galaan. So, napaka-convenient niya kasi ang sarap din ng upuan nila. Sobrang lambot. And, dito na tayo ngayon sa living room nila. Ayan, let's go. Meron pala sila dito guys, aircon. At ang aircon nila ay meron ding heater. Siyempre kapag ka nagsusnow, kailangan nila ng init sa loob ng bahay. Kaya ano na siya, double purpose na siya. So ito yung kanilang living room. Dito tinutulugan ni Albert at saka ni Jaime. Sobrang lambot ng sofa nila. At malaki siya, kaya pwede mo rin talaga siyang tulugan. Ayan. So meron din sila dito ang malaking TV. At ang maganda sa TV nila, guys, sobrang nipis ng likod. Hindi ko alam kung makikita, pero i-ano ko. Ito lang siya. Kala mo na measure eh. Ayan, malaki TV nila. Hindi ko alam kung nakikita siya sa camera. Tapos, meron silang mga downlight dito. Ang nag-design nito ay si Kuya Chris. Ayan, marami silang downlight. Tapos, meron silang ganitong mga poste na nagdadagdag ng ganda sa accent wall nila. Ay, ito na yung kanilang living room na sobrang lawak, sobrang laki. Isa rin sa tambayan namin. And, meron silang chandelier dito. Ah, so nice! So guys, meron din silang party lights dito since may mga cove lighting nga sila. Kuya Chris, kapag gusto nila ng chill lang dito sa bahay, meron silang mga ginagalaw na ilaw dito at party light. Ang maganda din dito guys, meron silang ganito, ang ganda. So Instagrammable din siya. Choy, ano yan? Hindi yan ginagamit talaga. Kasi, ano talaga yan? Diyan mo sinusukat kung makakalibre ka sa buffet. Kung kasya ka dito. Kung kasya ka. Check natin. Video ka siya. Diba? Sobrang talino. Dahil ang ganda ng itsura ng downlight. Ang ganda ng effect niya dito sa dalawang butas na to. Very nice. So, tapos na tayo sa first floor. Dito po pala yung may-ari. Hello, Kuya Chris! For sure, nakita niyo na rin siya sa mga videos and vlogs namin.
Ay, kuya, anong masasabi mo sa ganda ng bahay niyo? Long sabi, simple. Simple lang, guys. Sobrang laki niya talaga in person. Hindi ko alam kung na-justify siya talaga ng video. Pero napaka-cozy, as in homey feels. Meron siyang touch ng Japan at meron siyang touch ng pagka-Pinoy. So, that's what I love about this house. So guys, ngayon nandito na tayo papunta sa second floor. Ito yung hagdanan nila. Ito yung Japanese style na hagdan. Kasi sa mga Airbnb, ganito din. Pagka naswertehan mo maganda yung Airbnb na makuha mo, ganitong style din yung kanilang hagdan. At ganito yung tunog niya. Yan. So now, dito sa second floor, dito yung mga kwarto. Dito may guest room, master's bedroom, at dito din yung parang storage area slash sampayan slash laruan din ng mga bata. So tingnan na natin siya isa-isa. Let's go! Pag-akyat, meron din pala sila ditong CR para sa mga second floor. Para syempre pag dito ka natulog, hindi mo na kailangan pa bumaba para umihi. Meron na sila dito. Tingnan nyo, kakaiba yung kanilang switch. Para siyang may glass pa sa taas. Pasukin na natin. Let's go! Bastos mo naman! Bastos mo! Sorry. Ito matari ko lang. Same siya ng itsura ng CR sa baba. At napakadami din tissue, of course. Hindi mawawala ang mga tissue. Tapos, ang kaibahan din dito sa Japan, kapag gamit mo ng tissue, pwede mo na siya idiretso agad sa toilet. Kaya kung mapapansin niyo kapag nakapunta kayo, yung mga basurahan nila, maliliit lang. Kasi yung mga tissue, dinediretso na sa toilet bowl. So, makilalagay mo lang doon mga pads na gamit or kung ano pang basura. Sa room na to, nandito yung sinasabi kong parang pwedeng laruan, sampayan, slash storage area nila. Pero hindi na natin bubuksan kasi medyo magulo ata sa loob. And hindi pa kasi nakakapagayos dahil nga sobrang tagal na namin nagsistay dito. Eh, pupunta na tayo sa next room, which is ang master's bedroom. Dito natutulog talaga ang family. Ay, first time ko makapasok dito. Ayan, may carpet sila. Cute. Merong vanity area si Ate Salina. For sure kay Ate yan. Oh, so cute. Ganda. Saan yan? Siguro nung nagbarakay sila. Ayan, so nandyan si Zane. Ay, bigay ito ni Ate. Inuwi niya yung bigay ni Ate Nicole galing sa birthday ni Noah. Tapos, yan. Dito sila. Siguro dito din nag-aaral yung mga bata. And basically, yun yung kanilang main room dito sa taas. Punta na tayo sa aming kwarto. Actually, hindi nga nakatulog si Jaime dito sa kwarto na to. Kaming tatlo lang nila direct. So guys, ito na din yung guest room nila dito sa bahay. Pasukin na natin. Let's go. Charis. So ito, sobrang laking kama din. At alam nyo ba, sobrang sarap matulog dito. Hindi din namin alam kung bakit. Napapatagal yung tulog namin dahil sa kama na to. Hindi ko alam queen size ba to or king size. Ayan, may bed dito. Tapos may bed din dito sa baba. Meron kaming kasama dito. Ayaw magpakita. Pero, Direct Tom, hi! Yan. So guys, ayun na yung house nila Ate Salina and Kuya Chris. Sobrang natutuwa ako kasi napakaganda ng bahay nila, napaka-komportable, napakalinis. Ito yung Japanese Pinoy na style na house dito at ang pagkakaalam ko sila lang din yung nag-iisang Pinoy dito sa village nila. And alam niyo yung kakaiba yung vibe, kakaiba yung style, hindi siya usual katulad sa Pilipinas. Ayun, and gusto lang din namin pasalamatan ang mag-asawa na si Ate and Kuya sa pagpapatira sa amin dito sa house nila. Grabe ang asikaso nila sa amin. Sa aming currently 6 days na stay dito sa Japan. So, ayun, I guess ito ko na po tatapusin ang video na to. Thank you very much for watching. I hope you enjoyed and if you did, please like and subscribe. And I'll see you on my next vlog. Bye! Okay na yan. Ano yan? Okay na ba? Hindi pa, wait. Nice.